Pagod na akong magpakatatag, Danica. Masakit ang puso ko. Nawawalang isip ko. Hindi ko mahanap ang liwanag ko. Natigil ako sa kadilimang ito. Umiling ako kasabay ng malakas kong pagtulak sa kanya dahilan para maalis siya sa pagkakayakap sa akin. Napaupo siya sa malamig na simento kasabay ng mahinang pagyugyug ng balikat niya. Hindi siya umangat ng tingin sa akin. Nanatili lang siyang nakayuko na mas ipinagpapasalamat ko dahil ayokong makita niya ang luhang pumapatak sa mata ko. Don't you dare ask me to come back, Clark. Na para bang ganun lang yun kadali. Tumawa ko mismo sa harapan niya pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yun. Alam mo ba noon kung paano ako nasasaktan at umiyak sa gabi habang ikaw masayang natutulog kasama si Joy? Di ba hindi? You don't know how I'm breaking inside while you fall asleep, Clark. Little do you know that I'm still haunted with the memories. Hindi mo alam kung paano ko binuo ulit ang sarili ko na para bang isa kong nabasag na baso. Then now? Danica. Mahinang pagtawag niya. Huminto ang pagluluha ko. Yes, back then, alam ko sa sarili kong nagsabi ako na siya pa din ang mamamahalin ko. But everything changed. Once that my heart is fully healed, I stopped loving him. Pinili ko ang kalimutan siya. Pinili ko talagang alisin ang pagmamahal ko sa kanya. Get up. I don't want someone to see us like this. Matapang kong saad habang pinupunasan ng luhang kumawala sa mata ko. At bago pa siya makagawa ng kung anumang bagay, I immediately leave him. Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko but I'm too lazy for that. I clean myself up. Ang magagawa ko lang sa ngayon ay ang isumbat sa kanya lahat ng ginawa niya sa tuwing sinusubukan niya akong ibalik sa kanya. All that I want to do now is to make him realize how painful it is. I want him to feel that he didn't deserve me. At hindi ito isang paghihingati. Ito ang pustisyo niyang realidad. Habang pabalik na ako sa lugar ay may lumapit sa akin na isa sa mga bodyguards ko. Ayos ka lang ba, ma'am? Tanong niya habang inaabot sa akin ang cellphone niya. Oo, bakit? Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa cellphone niya. Mr. Chase is on the line. Magalang nitong saad. Mabilis kong kinuha sa kanyang cellphone and I groaned when I realized that I left my phone in my room. Sa lahat ng pwedeng maiwan, cellphone pa. Imbes na tumulyo pabalik sa venue ay mabilis akong pumalik ko papunta sa hall ko, balik na din to sa room ko. And I decided not to go back to the party. I'm done with it. Nagpakita naman ako sa birthday celebrant at baka makita ko na naman siya doon. I signaled my bodyguards to distance a little bit at mabilis naman nila iyong sinunod. Hi. Mahinang saad ko sa kabilang linya. Where have you been? I can't contact your phone, Danica. And why you're not with them? Napakurap-kurap ako. Jeez, ang dami naman itong tanong. Akmang sasagot na sana ako sa unang tanong niya pero sinundan na naman niya ng isa pa. And why is he asking you if you're okay? What happened, Danica? I'm wrong, dalawang tanong pa pala. Napakamot ako sa ulo ko. Hey, calm down. I'm okay, don't worry. I'm here at the party I've been talking you about. Pauwi na din ako. And I left my phone at my room tsaka pumunta ako sa comfort room, Cheese. I don't want my bodyguards to be there. Pagsasagot ko sa mga tanong niya at napakagatlabi ako dahil sa huli kong sinabi. Nako, hindi na niya kailangang malaman. He didn't answer me, instead I heard something. Isang ingay ang naririnig ko mula doon, kaya niya pakunot ang noo ko. Chase, anong tunog yan? Tanong ko ulit nang hindi siya sumagot sa unang sinabi ko. Mas lalo pang kumunot ang noo ko nang masundan ng malakas na tunog ang ingay sa kabilang linya. Pero ang ipinagtataka ko ay bakit hindi niya ako sinasagot. Muli kong tiningnan ang screen ng cellphone ko para masigurado na kung si Cheese ba talaga ang nasa kabilang linya. Pero number niya naman ang nakalagay doon, kaya mas lalo akong nagtaka. Don't play games with me, Chase. I'm tired. I make my voice sound so tired para naman matauhan siya at hindi nga ako nagkamali. Baby, paus na saad nito. Napatigil ako sa paglalakad. Bakit hindi ka sumasagot, ha? Hindi nawala sa boses ko ang konting pagkairita. Kahit maingay sa kabilang linya, hindi nakatakas sa pandinig ko ang pinakawalan niyang buntong hininga. May party sila rito, baby. May ipinagdiriwang sila. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang marinig ang sinabi niya. Gusto kong makarating kaagad sa room ko para mas makausap siya ng maayos. Ba't parang hindi ka nag-e-enjoy? Nagtatakang tanong ko. Baby, this party started on Monday and what day is it now?
Rinig ko ang reklamo sa boses niya. Monday pa nagsimula yung party sa kanila at Thursday na ngayon at ibig sabihin, pang-4 na araw na ngayon ang party sa kanila. Ang tagal naman. Ha? Kailan pa yung matatapos siya ka? Para saan ba yung party, Chase? Hindi ko alam, baby, pero sa tingin ko bahagi na iyon ng kultura nila. Wala ka namang nabanggit sa akin na may party pala dyan ng Monday pa. Akala ko lang mabilis itong matatapos, mahal ko. Napailing ako. Then I remember when I was still studying, naturo sa amin na dito sa Pilipinas, mayroong mga okasyon na matanggal matapos, especially to provinces, and it's a part of their culture to do that kind of celebration. Masaya naman siguro yon. Saad ko nang hindi kalayuan ay natatanaw ko na ang tinituluyan ko. Naku, ang ingay nila. Natapos ang party ng halos 2:00 ng madaling araw, tapos magpapatuloy ulit kapag nagising na sila. I laughed. Hindi ka ba nakikipaghalubilo? Sige ka, sasabihan ka nilang killjoy. Pagbibiro ko. We're playing cards. Maikling sagot nito. Nang ilang hakbang na lang ang layo ko ay inutusan ko si Chase na patahin muna ang tawag at doon na lang ulit tumawag sa cellphone ko. Sumunod naman siya agad at mabilis kong binalik ang cellphone sa bodyguard ko. Nang nasa tapat na ako ng tinituluyan ko at bago ko pa man mabuksan ang pinto, ay nauna na niyang buksan ang isa sa bodyguards ko. I mouthed thank you to him before I entered myself in my room. Mabilis kong hinanap ang cellphone ko at saktong tumawag naman siya ulit. I turned my cellphone in LS mode so I can hear him. Balak kong magpalit na agad. I want to wear something comfy. You're there? Rinig kong saad niya. Yep. Iniwan ko ang cellphone ko sa bedside table bago ako pumunta sa pinanglalagyan ng damit ko. Pwede mo bang padalan sa akin ng mga litrato? Maya-mayang saad niya sa kabilang linya. What picture? Pagmamaang-maang ko dahil alam ko namang picture ko na naman ang hihingiin niya. Siyempre, yung picture mo. Demanding. Mamaya na. Nagbibihis pa ako. Perfect timing, baby. Send me now, please. Masamang tingin ang ipinukol ko sa cellphone ko. Seriously, Chase? Magbibihis pa ako ng pantulog ka. Kaagad nangungutang noo ko nang may malakas akong narinig na sigawan galing sa kabilang linya. Naka-loudspeaker yon at talagang malakas. Pero ang ipinagtataka ko ay bakit naririnig ko ding sumisigaw tong si Chase. At ano tong mga ipinagsisigaw nila? Sa pula! Ngena! Sa puti! Wa! Panalo na kami! Sa pula yan! Wala pa! Malaki-laki to! Sa puti! Sasanay na sa bulanan tong manok ko. Ay, natumba si Manoy. Ha 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 ha. Bumangon ka. What? Boses ni Chase yun ah. At hindi nga ako nagkamali nang marinig ko ulit siyang sumigaw. Sige na manok, laban, laban, laban. What the heck? I started calling him pero nagsisigaw pa din siya ng sa puti at hindi daw sa pula. Chase! Isang naiiritang tawag ko uli sa kanya at kinuha ko na talaga ang cellphone ko bago tinapat yun sa bibig ko. Chase! I swear kung anumang sa pula at sa puti na ginagawa mo dyan, either sa pulang impyerno o sa puting langit ka mapupunta. Malakas kong sigaw na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tsk! Narinig ko ba naman ang sunod-sunod niyang pagmumura? Pwede ba? Babe! Ano yun? Mabilis kong narinig ang papalayong ingay at di kalaunan ay may narinig akong pagsara ng pinto. It's nothing. Nai-imagine ko na kaagad ng pagkamot niya sa ilong niya dahil sa pagsisinungaling niya. Chase, may pagbabanta sa boses kong tawag sa pangalan niya. Damn baby, manok lang yan. Frustrated niyang saad sa kabilang linya. At anong ginagawa ng manok, Chase? They're fighting baby, the white and red chicken. Parang batang saad nito. Matagal akong napapaisip sa sinabi niya hanggang sa nag-sink in sa akin ang kung anong ginagawa niya sa kabilang linya kanina. Chase, malaman ko lang na nagsasabong ka. May pagbabanta kong saad. Matagal siya bago makasagot. Hindi pa ako nakakabihis pero umupo na ako sa kama ko dahil sa lalaking to. Ano? Baby, it's just my uncle. Hindi naman ako nagsasabong. Nanunood lang ako. Goodness, gabing-gabi na at may sabong pa din sa kanila? Sigurado ka ba? Kung makasigaw ka ng sa pula, sa puti at sa manok, wagas. Umungot siya sa kabilang linya. It's not that, baby. Nandun kasi ako sa terrace kanina, then kita sila sa baba na nagsasabong. I'm just carried away. Napasimangot ako. Ang bilis naman nitong ma-carried away sa manok na naglalaban. Tsk, bahala ka sa buhay mo. Magbibihis na ako.
Pinabilis kong pinatay ang cellphone at nagbihis. Hindi siya naman tumawag uli na mas lalong kinairita ko. Damn! Ang bilis kong mairita! And today, ilang emotions bang nagagawa ko? I ordered myself some foods for dinner. I just felt hungry. Pagkatapos kong mag-order ay hinatid din yun kaagad ng bodyguard ko sa akin at mabilis ko iyong inubos. After eating, I sent some picture to Chase para naman hindi siya parang bata na nagdadabog doon. Pero hindi ko pinalagpas sa mga picture ko ang inisin siya. I sent my picture that I almost wearing nothing. Well, I wear my bra but it's like see-through fabric kaya ganun ang kinalalabasan. Bahala na siya. Hindi ko muna siya sasagutin kung bigla siyang tumawag. 10 minutes later, when I was busy checking my laptop for some emails, I heard my cell phone beeping. Napailing ako at hindi muna yun pinansin. Mamaya na kapag patulog na ako. Tomorrow, 9 to 3, photo shoot and the day after tomorrow will be the interview for Clark and I. Pagbasa ko sa schedule na nakalagay sa email ko. Kailan ko ba siya maiiwasan? Maybe after this, just a little bit more and I'll fix everything for this. Binaliwala ko ang mga nabasa ko. Ayaw kong problemahin ng mga bagay na matatapos din naman. Humiga ako sa kama ko at binuksan ang cellphone ko, but I was too shocked nang isang nakakakilabot na picture ang nakita ko. It was Chase and almost wearing nothing. Like, what the heck? At ano tong kasunod na message niya? Girl, ang ganda mo talaga. Ang ganda mo talaga. Seryoso?